Sa wakas, nakakuha na rin ng import ang San Miguel Beer at base doon sa mga reports mukhang halimaw daw o talagang matindi yung nakuha nila. Ito ay ang 32-year-old na si Tyler Stone. Ito ay isang 6'8 na power forward. Si Stone ay produkto ng Missouri at Southeast Missouri State at ito ay nakapaglaro na sa iba't ibang bansa kabilang na ang Japan, France, Puerto Rico, Israel, Italy, Greece, Turkey at iba pa. Ang huli niyang pinaglaruan ay sa Romania kung saan kinilala siya bilang Player of the Year, All-Romanian League Player of the Year at Power Forward of the Year. Ang main highlights nitong si Tyler Stone kung napapanood ninyo, ito ay merong inside-outside game. Meron siyang mahusay na perimeter jumper at kaya niyang umatake facing the basket. At meron din itong 3-point shooting. Pero mukhang mostly ang laro nito ay sa perimeter. So hindi sila kumbaga mag-aagawan ng pwesto ni Junmar Fajardo sa poste. Pero kaya din itong pumost up kung kinakailangan. So for example, kung si Fajardo magpapahinga sa bench, pwedeng siya ang maging center muna at power forward si Tautua o kaya si Manuel Brondial. Ang importante dito ayon dito kay Team Manager G. Abanilla at Coach George Gallant ay itong si Stone makapag-practice agad sa San Miguel Beer. Kapag ito ay dumating na, well, actually ang schedule nung flight niya dapat late Friday nandito na yan. So, kung ito ay makakapag-practice ka agad-agad sa San Miguel Beer, malaking bagay yan. At dito nakatulong sa San Miguel yung pag-urong nung opening sa November 5 instead na October 15. Kasi ngayon mas mahabang practice ang pupwede para dito kay Tyler Stone para ma-familiarize siya dito sa sistema na gustong pairali ng San Miguel Beer. At syempre bilang bagong muka sa PBA, kinakailangan pa ng period of adjustment. So abangan natin ang pagiging performance nito. Posible nga kaya na itong si Keith Jimenez ay malagay dito sa starting 5 ng San Miguel Beer. Maganda raw talagang pinapakita nito hindi lang sa practice, kung hindi maski na yung attitude niya dito sa San Miguel Beer. Kumbaga hindi nagre-reklamo doon sa mga pinapagawa sa kanya sa practice at mukhang determinado talaga. Well, of course alam natin ang starting 5 usually ng San Miguel Beer sa guard, si CJ Perez at si Simon Enciso. Nandiyan na si Terence Romeo, so pwede maging si Romeo ang ilagay doon sa point guard. Pero hindi rin natin masasabi that for example, huwag naman sana pero kung may magkaroon ng injury o kaya trade, posible na itong si Keith Jimenez ang malagay doon sa starting point guard ng SMB. If ever na mangyari yan, of course, kung ito si Jimenez ay bibigyan na ng formal contract ng San Miguel Beer, tandaan natin may offer sheet na para dito kay Jimenez. Kapag ito ay nabigyan na ng contract at maganda talaga pinakita, asahan natin na bibigyan niya talaga ng pagkakataon ng San Miguel Beer. Tandaan natin, dati ito si Simon Enciso ay backup point guard lang ng San Miguel Beer. Pero nung naging mas maganda performance niya dito kay Chris Ross, siya na ang ginawang starting point guard. So nakikita Jimenez na yan kung paano gagawin niya. Kung magiging mas maganda performance niya dito kay Enciso at kay Ross, o kaya dito kahit na kay Romeo, posible nga na siya ang gawing starting point guard ni George Gallant. Dahil nakita naman natin ng SMB kung sino yung mahusay na player, yun talaga ang gagamitin nila ito sa kanilang lineup kung yan man ay guard, shooting guard o sa wings. Kaya tignan na lang natin kung ano magagawa nito si Keith Jimenez kapag siya ay naglaro para dito sa San Miguel Beer at kung talaga maipapakita nga niya na siya talaga ay hindi nag-deserving dito na maglaro sa PBA, kung hindi baka deserving din na malagay sa starting 5 ng SMB. Mukhang magandang balita to talaga para sa Barangay Ginebra dahil sinabi mismo ni Coach Tim Cone na ito si LA Tenorio ay cleared for practice na. Ibig sabihin, 100% ng magaling si Tenorio at ngayon ay makapaglalaro na siya para sa Barangay Ginebra. Sinabi nga ni Coach Tim Cone na ang plano nila kapag nag-umpisa ang Commissioner's Cup sa November, itong si Tenorio ay magiging parte na nung kanilang lineup. So napakagandang balita nito para sa Ginebra dahil syempre alam nga natin na ito si Jeremiah Gray out for the season na. So kung maglalaro si Tenorio, meron kang Tenorio at Maverick Hanmisi doon sa backcourt mo. Kaya makatutulong talaga yan dito sa rotation ni Coach Tim Cone. Of course, si Tenorio matagal hindi nakapaglaro pero ngayon nga ay okay na siya at of course hindi natin inaasahan na kaagad-agad ay ito ay magiging kasing produktibo nung bago siya nagkaroon
ng break sa PBA. Pero ngayong nandito na si Tenorio, kumbaga siya ang leader talaga ng Barangay Ginebra at alam na alam niya yung sistema ni Coach Tim Cone, pati na yung galaw ng mga players niya. So hindi magiging problema yan. At magiging malaking tulong siya dito kay Maverick Misi pagdating sa pag-adjust dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya malaking bagay talaga to para sa Gene Kings. Sa ngayon, si LA Tenorio, siyempre masaya-masaya siya at nakafocus na ito sa unti-unting pagbalik niya dito, kumbaga in-game shape. Dahil kapag nag-umpisa Commissioner's Cup, siyempre Ginebra isa yun sa mga inaasahan na magpe-perform ng maganda. Kaya kinakailangan si LA Tenorio ay ready na. Kahit sabihin pa natin na kagagaling-galangan niya sa isang mahabang break, ay kinakailangan na maglaro siguro to ng maraming minuto din dahil nga wala itong si Jeremiah Gray. So abangan natin ang pagbabalik ng General ng Ginebra. Ito nga bang rain or shine ay nalugi doon sa 3D na sa TNT Tropang Giga? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil kung titignan para daw nalugi ang rain or shine dito dahil itong si Henry Galinato ay isang promising rookie na pinamigay nila. Plus itong si Joel Ponferrada, isang big man na may tira sa labas. Kumbaga kung yung opensa at yung kabataan na pag-uusapan, maraming pinamigay itong ROS samantalang nakuha lang nila na ito si Dave Marcelo na mas limitadong opensa kumpara dito kay Ponferrada at yung future first round pick ng TNT na hindi pa natin alam kung anong taon. So, medyo mahirap sabihin dahil, well, unang-una itong Rain or Shine, independent team naman yan. So, siguro ang nakitang rason dito para sa akin lang, baka ang paniwala ni Coach Yeng Yao, dahil nandito na si Villegas at si Kit Datu, hindi na kinakailangan masyado itong si Ponferrada dahil meron na siyang mga big men na may tira sa labas. So, siguro ang hinahanap niya ngayon ay isang inside presence katulad ni Dave Marcelo na pwedeng tumulong dito sa iba niyang mga defenders. So, sa tingin ko, baka yun ang rational nitong si Coach Yeng Yao. Kung bakit ang kinuha niyang mga player ay itong si Dave Marcelo at pinamigay nga itong rookie na si Henry Galinato para dito sa TNT Tropang Giga. Shout out kay Admond de Guzman, Jude Cordova, kay Enrico at Presi Angsioco, Edia Garcia, Ronald Berbosidad, Jaman Andes Family, kay Nigel, Charlotte, Mike at Jevon Soriano at Alexa Victorino, Kagawad Katsakino Dukusin, kay Roman at Red Steven Agustin, Renato, Marcia, Renren, Linlin, Junjun at Enday Dineros, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Rico Olarte, Donel Santiago, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteya, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Chocoy San Pedro, RG Bueno at Dalina Family, John Marcantos, Edwin Carmona Jr., binabati din natin si Michael D., Jason Mendoza, Dexter Domer, Brian Andres, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Joseph Pineda, Ireneo Salangsang, Dionisio Mercado, si Myron Almosa at Balyete Family, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, JJ Sibung, Dionisio Mercado, at yung iba pa nating mga tagapakinig.